ba talaga ako? Sino ako kapag ang mundong ginagalawan ko ang pumili ng papel na dapat kong gampanan? Nandito naman ako, pero parang wala ako rito. Blanko ang isip ko, blanko rin ang sarili ko. Pagod na ako, kakapagod. Nasaan na ba talaga ako? Ang nakita natin ay hindi lang kwento ng isang pagod na estudyante. Ito ang realidad ng maraming mga kabataan ngayon. Ayon kay Erik Erikson, ang adolescence ang pinakamagulong yugto sa buhay natin. Dito natin iniisip gabi-gabi kung sino ba talaga tayo. Ito ay normal na karanasan ng matinding pagkalito habang hinahanap natin ang ating sariling pagkakakilanlan. Kasabay ng paghahanap na ito ang napakahirap na pag-explore sa ating sex, gender at soji. Kadalasan binibigyan tayo ng mundo ng mga limitasyon at gampanin na nakabase sa kasarian natin. Pero mahirap ito lalo na kapag ang tinitibok ng puso mo ay taliwas sa kung ano ang sinasabi ng mundong nakapaligid sa iyo. Mahirap mapilitang magpanggap at magtago araw-araw para lang maging ligtas at matanggap ng ibang tao. Pero ang biological sex natin ay hindi ang hangganan ng ating pagkatao. May kalayaan tayong piliin kung sino tayo at karapatan natin ihayag ang ating kasarian ng may dignidad at walang takot. Kaya, ayon sa World Health Organization or WHO, talagang napakahalagang alagaan natin ang ating mental health sa panahon ito. Ang pagtatago sa totoo nating sarili kasabay ng pressure sa pag-aaral ay magkakos ng matinding burnout, anxiety at depression sa mga estudyante. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi mabilis ang karera. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng oras. Kung nakaka-relate ka sa kanyang kwento, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Harapin natin ang bukas ng mas may tapang at mas madaming pagmamahal sa sarili.